Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Kuya, saan po ba dito yung puntod ni Larry de los Reyes? Itinuro na lamang ng binata ang direksyon gamit ang kanyang kamay, ni hindi tumingin sa babaeng nagtanong. Doon, pangalawang hilera mula sa gitna. Salamat po. Ipinagpatuloy ng binata ang ginagawang paghuhukay ng libingan maski pa katirikan ng araw. Pawisan at tila walang pakialam sa mundo. Ang mga buto na dating nakalibing sa lupa na di na naaalala ng mga kamag-anakan ay ibinubuntun na lamang niya sa tabi. Inihahanda niya ang paglilibingan ng isang politiko sa kanilang lugar. Minadali niya yon dahil importanteng matapos niya ito bago sumapit ang kinabukasan. Nang maramdaman ng uhaw ay saka lamang siya saglit na tumigil sa paghuhukay. Sa pagangat ng kanyang muka ay nagulat siya nang makita ang babaeng nasa harapan pa niya na tila pinapanood ang kanyang ginagawa. Nakangiti ito sa kanya. Oh, bakit nandito ka pa? Wala lang. Natutuwa lang akong panoorin ka. Pinagtatawanan mo ba yung ginagawa ko? Hindi ah. Ang totoo, humahanga nga ako sa iyo eh. Kasi ang tapang mo. Hindi ka natatakot sa mga patay? Malamang, trabaho ko ito eh. Ano makakala mo? Pwede ba, kung wala kang magawa, wag dito. Umalis ka na. Ang suplado mo naman. Masaya lang akong kausap ka eh. Miss, wala akong oras sa biruan. Kung pwede, lumayo ka na. Naintindihan mo ba? Griselda nga pala. Griselda Angeles. Ikaw, anong pangalan mo? Sa halip na sumagot, tiningnan lang ni Damian ang inabot na kamay ng dalaga. Nakasimangot siya. Tumalikod at nagpatuloy sa paghukay. Padubog pa itong lumakad. At bago bumalik sa trabaho, sinamaan pa ng tingin ng dalaga. Lalo namang ngumiti si Griselda. Tila natutuwa sa pagiging masungit ng binata. Hala, ayaw mo ba talaga akong kausap? Gusto mo tulungan kita? Marunong din naman akong magukay. Miss, ayaw ko nang iniistorbo eh. Maglaro ka na lang kung saan mo gusto. Ayoko nga. Mas gusto ko dito eh. Ang tahimik kasi. Tapos, ang bango pa ng lupa. May sikreto ka ba dyan? Bakit parang ang galing mong magukay? Anong mabango sa libingan ng tao? May sira ba ang tuktok mo? Nakakairita ka na ah. Ang cute mo magalit. Pwede ba tumahimik ka? Hindi ka ba natatakot? Baka mamaya biglang bumangon yung mga patay dito dahil sa ingay mo. Baka magalit nga sila kasi ang sungit mo eh. Alam mo, Damian, ha? Napatigil si Damian sa kanyang ginagawa at muling tiningnan ng babae. Nakakunot ang noo nito sa pagbanggit ng kanyang pangalan. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Kilala naman talaga kita kasi taga dyan lang ako sa baryo. Di ba, halos naman lahat ng tao dito ay kilala ka. Kaya huwag ka na magtaka. Alam mo, mas mabuti pa umuwi ka na. Kasi pag ako nainis dito, baka di ko na tapusin tong hinuhukay ko. Baka may ilibing ako dito ngayong araw. Oo na, aalis na. Ito naman, napakasuplado. Di na mabiro. Hoy, sa susunod huwag ka nang babalik dito. Ayaw ko nang makulit. Oo na, aalis na. Sungit mo kasi. Di na nga kita bibisitahin dito. Sa halip na talagang umalis, naglakad si Griselda ng paunti-unti palayo, ngunit palihim na sumisilip pabalik kay Damian. Pinilit niyang huwag tumawa sa iritadong ekspresyon ng binata habang ito ay naghuhukay. Pero ang gwapo mo pala no, pag galit. Muling napahinto si Damian sa kanya at halatang mas naiinis. Pinanlisikan niya ito ng mata at inambahan ng pala. Ano na naman? Wala. Sinabi ko lang na mas okay ka sigurong ngumiti kesa puro simangot. Mukha kang laging galit sa mundo eh. Sa narinig ay agad na pinamulahan ng mukha si Damian, ngunit nagpatay mali siya ito. Kung ayaw mo ako magalit, pwede ba tumigil ka na?
Malapit na ako mawala ng pasensya sa'yo, ha? Aba, okay, sige. Pero tandaan mo, Damian, babalik ako. Ang ganda ng vibe dito eh. Pangarap ko rin yatang magtrabaho sa sementeryo. Hindi to para sa mga katulad mo. Sige na, umuwi ka na. At huwag kang bumalik dito, ha? Huling babala ko na ito sa'yo. Muling tiningnan muna ni Criselda si Damian at nag-iwan ito ng isang matamis at malanding kindat sa binata. Ang binata ay napailing na lang, sabay balik sa kanyang tinatrabahong libingan. Sa wakas, tuluyan ng umalis si Criselda. Ngunit hindi bago magbigay ng isang matamis na ngiti at malanding kindat kay Damian. Ang binata naman ay napailing sabay bumalik sa paghukay. Napailing siya, ngunit hindi niya maiwasang mapaisip sa kakaibang dalagang yon. Pambirang babae yun, no? Sa dinami-rami ng pagtitripan, ako pa talaga. Sana wag na siyang bumalik. Sa kabila ng kanyang inis, hindi maiwasan ni Damian na mapansin ng dalaga. Maganda ito, maputi, balingkinita ng pangangatawan. Kabaliktaran sa kanya, siya ay maitim dahil nasusunog na ang balat sa araw. Alam din niyang nagsisinungaling si Criselda nang sabihin nitong gwapo siya. Dahil batid niya na maski mapunit man ang pisngi niya sa kakangiti, ay hindi siya magiging isang magandang lalaki. Malalaki ang kanyang mga mata at malalapad ang kanyang mga labi. Si Damian ay iniiwasan sa kanilang lugar dahil sa hindi nga niya kaaya-ayang anyo. Kapag napapadpad siya sa baryo ay naririnig niya ang mga bata na sinasabing siya isang aswang na kumakain ng mga bata. Agad magtatakbuhan ng mga ito at uuwi na ng kanilang mga bahay. Sanay na rin ang binata sa ganoong inaasta ng mga kabataan dahil mulat sa pool ay di na siya nakaranas pa ng pantay na trato mula sa mga tao. Kung hindi lamang sa trabaho ay baka hindi siya nakikipag-usap o nakikisalamuha sa iba. Mas gusto niya yung tahimik lang at mag-isa. Tata Selo, tapos na po ang ipinapahukay niyong magiging libingan ni Mayor. Ay, mabuti naman kung ganon. Eto, bayad ko. Aba, sobra-sobra to, Tata. Kunin mo na. Yan talagang ibinigay ng pamilya ni Mayor para sa'yo. At sako naman na maayos mong natapos ang trabaho mo, hindi ba? Opo. Naku, salamat po. O siya, basta. Ikaw nang bahala hanggang bukas, ha. Siguraduhin mo na maayos ang lahat bukas. Sige po. Pagkatapos tanggapin ni Damian ang bayad, isinilid niya ito sa kanyang bulsa at nagpatuloy sa pagliligpit ng kanyang mga gamit. Pawisan at pagod. Naupo siya saglit sa tabi ng kanyang mga kasangkapang panghukay. Habang nagpapahinga, hindi niya maiwasang mag-isip sa mga sinabi ni Tata Selo. Ayos naman talaga ang trabaho ko, ha. Sigurado ako sa mga ginagawa kong libingan. Magiging payapa na si Mayor kahit papano. Habang nagbumuni-muni, biglang may narinig siyang yapak mula sa likod. Agad siyang tumingin at tumayo. Inakala niyang may ibang tao sa paligid. Ha? Sino yan? Huwag ka matakot, ako lang ito. Ha? Ikaw na naman? Hindi ba't sinabi kong huwag ka nang bumalik dito? Hindi pa naman ako umaalis Galing ako dun sa libingan ng chewin ko. Tsaka teka, may sinabi ba ako kaninang makikinig ako sa'yo? Bumalik ako dito kasi naisip ko lang na baka gusto mo ng kausap o kaya naman kasama. Ang lungkot kaya dito. Wala kang pakialam kung malungkot ako o hindi sa lugar na ito. Hindi to lugar para sa'yo, no? Anong gagawin mo? Bawal ba talagang tumambay dito? Hindi ba't pinagbanta na kita kanina? Gusto mo tumabi kay Mayor, ha? Naku, Damian. Ikaw nga ang tumigil dyan. Di ako takot sa'yo, no? Sinubukang maglakad ng binata pero sumunod lang sa kanya si Criselda at patuloy ito sa pagdadaldal. Pwede ba? Maghanap ka na lang ng iba mong pwedeng asarin. Ayoko talaga ng istorbo eh. O sige na, aalis na ako. Pero sa totoo lang nag-i-enjoy akong kausap ka. Masaya kang inisin eh. Pabalik ako bukas.
Ay naku, bahala ka sa buhay mo. Basta kung may mangyari sa'yo dito huwag mo kang sisisihin. Kinabukasan, maagang pumunta si Damian sa lugar para tiyaking maayos ang libing. Bah, daming taong nakilibing Lumapit si Tata Selo at kasunod noon ang kabaong ni Mayor. Kasama nila ang pamilya nito at ilang opisyal ng bayan. Nagsimula na ang seremonya ng libing. Ngunit habang isinasagawa yon ay may napansing kakaiba ang binata. Tata, kilala mo ba yung taong yun? Kanina pa nakatayo dyan yun. Parang nagmamasid o nagmamanman. Mukhang hindi ko rin siya kilala. Hindi kaya isa sa mga naging kaaway ni Mayor nung buhay pa siya? Yun nga rin pong hinala ko Kanina pa masama ang tingin sa kabaong Parang hindi tuloy maganda yung pakiramdam ko. Baka may gawin siyang masama. Magbantay kang maigi dito sa libingan, ha? Pwede rin kasing baka magnanakaw yan na nagbamanman. Daming pabaon ng mga kapamilya Daming inilagay dun sa kabaong ni Mayor. Mga kung ano-anong mahalagang gamit. Kaya hindi ka pwedeng magpabaya, ha? Opo, Tata Selo. Akong bahala. Natapos na ang seremonya. Nagtulong-tulong ang mga kalalakihan sa pagbababa ng kabaong sa ilalim ng hukay. Ang ilan sa bisita ay nag-umpisa ng magsiuwian pero si Damian ay nanatili para naman sa tuluyang pagsasara ng libingan. At tuloy magbantay na rin tulad ng bili ni Tata Selo. Ngunit nang malapit na siyang matapos, ay napansin niyang naroon pa rin ang taong nakaitim. Papadilim na noon ang paligid. Di na tama to Kanina pa tapos ang libing pero narito pa rin siya. Sigurado ako na may binabalak na masama to Manda ka sa akin. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Nilapitan niya ang taong yun ngunit bigla itong tumalikod at naglakad palayo. Hoy! Sino ka ba? Ano bang ginagawa mo rito? Imbis na sumagot, lalong binilisan ng lalaki ang lakad. Kaya nagpasya si Damian na habulin ito. Huwag kang tumakbo! May tinatago ka ba? Nagabulan sila sa pagitan ng mga puno at nicho sa sementeryo. Hoy! Hindi ka makakatakas sa akin! Mabilis na nakakahabol ang binata ngunit biglang nakakawala ang lalaki dahilan sa ilang nagtataas ang nicho. Ngunit sinusundan pa rin siya ni Damian ng walang alinlangan. Tumalon siya sa isang mababang bakod at bagyang nadapa ngunit agad ding bumangon. Sa di kalayuan, nakita ni Damian ang lalaki na sumiksik sa pagitan ng 2 puntod patungo sa isang mas madilim na bahagi ng lugar. Manda ka sa akin pag naabutan kita. Sinundan niya ang lalaki hanggang makarating sila sa isang bahagi ng sementeryo na bihirang puntahan. Malapit sa isang lumang musoleo na natatakpan ng gumagapang na halaman. Ang libingang yon ay tila napaglipasan na ng panahon. Ang bakal na pinto ng musoleo ay kinakalawang na at hindi na rin katibayan. Naabutan ni Damian ang lalaki. Nakatayo ito sa harap ng musoleo. Wala ka nang tatakbuhan ngayon. Ano bang ginagawa mo rito, ha? At tiyaga mo rin Hindi ka tulad ng iba na madaling sumuko. Pero ang tanong, handa ka ba sa matutuklasan mo? Ano ba sinasabi mo? Biglang tumayo ng tuwid ang lalaki at inilabas nito ang isang bote mula sa kanyang bulsa. Ang laman nito ay tila kulay dugo na likido na kumikislap sa liwanag ng buwan. Ha? Ano yan? Ano bang plano mo? Ang mayor na yon, marami siyang kasalanan. Hindi lang sa akin kundi sa marami. Hindi siya karapat-dapat sa ganong klase ng seremonya. Kaya naman ngayon, sisiguraduhin kong hindi siya magpapahinga ng payapa sa lugar na ito. Huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag mong bastusin ng patay. Kung may kasalanan man siya, tapos na yon. Diyos na ang ahatol sa kanya. Hindi lahat ng kasalanan napapatawad. At minsan, may mga kaluluwa na hindi basta-basta matatahimik. Itinapon ng lalaki ang laman ng bote sa lupa. Biglang kumalat ang makapal na usok mula sa likidong yon.
Ang paligid ay napuno ng masangsang na amoy na parang nasusunog na bulok na bagay. Nagpanik si Damian. Anong ginagawa mo? Tulong! Ngunit sa halip na sagutin siya, ang lalaki ay gumisi at unti-unting nawala sa likod na makapal na usok. Habang lalo itong kumakapal, naramdaman ni Damian ang hirap sa paghinga. Ang kanyang baga ay tila sinusunog mula sa loob. At bawat hininga ay nagdudulot na matinding kirot. Hindi. Hindi ako makahinga. Nadapa siya sa lupa. Tila hinahabol ang hangin. Ang kanyang paningin ay naging malabo at ang pandinig ay unti-unting nawawalan ng linaw. Sa bawat segundo, ang kahirapan sa paghinga ay mas lalo pang tumitindi. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ang kanyang mga tuhod ay bumagsak sa malamig na lupa. At ang kanyang katawan ay nanginig dahil sa panghihina. Sinubukan niyang igapang ang sarili palayo, ngunit tuluyan na siyang nawalan ng lakas. Hanggang sa ulo niya ay dumikit na rin sa lupa. Sa huling sandali bago siya mawalan ng malay, may kaunti pa siyang naririnig na tila bumubulong sa kanyang tenga. Hanggang sa tuluyan na ngang nagdilim ang kanyang paningin at siya ay nawalan ng malay. Naalimpungatan si Damian sa kanyang kubo. Pikit pa ang kanyang mga mata, ngunit ramdam niya ang mainit na sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Napansin niyang malinis na ang kanyang katawan at tila bagong bihis na siya sa kanyang simpleng damit. Naramdaman din niya ang apoy ng kape. Anong nangyari? Paano ko nakarating dito? Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang papag. Ang katawan niya ay mabigat pa rin at may kirot na naiwan sa kanyang dibdib. Nang makabangon siya ng tuluyan, tumingin siya sa paligid ng kubo. Doon niya napansin ang isang tao na tila abala sa paghahanda ng kape sa kanyang maliit na kalan. Ikaw? Hoy, anong ginagawa mo dito? Ay, galit agad. Di man lang marunong mag-thank you. Anong thank you? Ako lang naman na nakakita sa iyo na nakahandusay sa isang lumang libingan kagabi. Wala nang ibang tao ron, kaya dinala kita rito. Bakit mo ako tinulungan? Saka, bakit mo alam tong bahay ko? Paano mo ako nadala dito? Hep, ang dami mo namang tanong. Nagpatuloy sa paghahanda ng kape ang dalaga at tila di nababahala sa mga tanong ni Damian. Narinig kitang tumatawag ng tulong bago ka mawalan ng malay. Tumakbo ako papunta sa direksyon mo at nakita kitang nakahandusay sa lupa. Maraming usok sa paligid mo, kaya inisip kong baka nalason ka. Hindi ko na matanda na may ibang tao rong kagabi. Saka, paano mo ko nadala rito? Tumigil sa ginagawa ang dalaga at tumingin ng diretsyo kay Damian. Damian, hindi na mahalaga kung paano. Ang mahalaga, ligtas ka ngayon. Uminom ka muna ng kape para makabawi ka ng lakas. Hindi kumibo si Damian. Tumayo siya at mabilis na kinuha ang kahoy na pamalo na nakasandal sa dingding ng kanyang bahay. Itinutok niya ito kay Criselda. Huwag mo akong lokohin. Hindi normal ang nangyari kagabi. Sino ka ba talaga? At anong ginagawa mo sa sementeryo ng ganong oras? Napalunok si Criselda at dahan-dahang itinabi ang tasa ng kape. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Alam kong pinagdududahan mo ko, pero isa lang ang masasabi ko. Wala akong masamang intensyon. Nasa sementeryo ako kagabi kasi naghahanap ako ng isang tahimik na lugar para makapag-isip. Nang makita kita, hindi naman kita kayang iwan na basta-basta lang. Kargo de konsensya ko pa kapag namatay ka. Niloloko mo ba ako? Hindi na ako bata para paikutin mo, ha? Anong alam mo sa nangyari sa akin? Ay, hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari bago kita makita. Pero alam kong hindi basta-basta ang nangyari sa iyo kagabi. May kakaiba sa usok na yon at sa paligid mo.
Napalunok si Damian nang maalala ang naganap. Bagamat nagdududa pa rin sa dalaga, ay tahimik na siyang umupo, hawak pa rin ang pamalo. Matalim ang mga titig na pinakawalan niya, na tila sinusuri ng mabuti ang dalaga kung nagsasabi ito ng totoo sa kanya. Kung wala ka masamang balak, bakit hindi ka umalis kaagad pagkatapos mo akong dalhin dito? Hindi ko magawang iwan ka nang hindi ko nalalaman kung magigising ka pa. Damian, wala akong intensyon na manakit. Gusto ko lang tumulong. Dahil kung talagang gusto kitang saktan, edi sana hindi na kita tinulungan. Hindi ka na rin sana nagising pa. Tumahimik si Damian, ngunit nanatili pa rin ang pagdududa sa kanyang mukha. Sa kabila ng mga sinabi ni Criselda at sa mga punto nito, pakiramdam ng binata ay may hindi pa rin ito sinasabi sa kanya. Matapos yon, ay pansamantalang nagpaalam muna ang dalaga sa kanya. Ngunit biglang dinapuan ng mataas na lagnat ang lalaki kinagabihan. Sa unay, binaliwala niya ito. Iniisip na dala lang ng pagod mula sa nangyari sa sementeryo. Ngunit kinabukasan, hindi na siya makabangon mula sa kanyang papag. Nilalagnat siya na mataas at panay ang kanyang pagsusuka. Naroon muli si Criselda sa kanyang kubo. Naku po, anong nangyari sa iyo, Damian? Inaapoy ka ng lagnat. Mabilis na kumuha ng bimpo at langganang may lamang tubig. Binasa niya ang bimpo at inilagay yun sa noo ng binata. Bakit mo ginagawa to? Hindi mo naman ako kilala. Wala namang dahilan para hindi tumulong sa nangangailangan, di ba? Araw-araw pumupunta si Criselda sa kubo ni Damian. Siya ang naguhugas ng pinggan, nagluluto ng lugaw at nagdadala ng mga halamang gamot para sa kanyang lagnat. Tinutulungan din niya itong uminom ng tubig tuwing manghihina ito mula sa pagsusuka. Sa kabila ng pagiging magaspang at matapang ni Damian, hindi maikakailang naantig siya sa kabaitan ng dalaga. Hindi ka pa nagsasawa? Ba't ka pa rin bumabalik dito eh? Wala ka namang mapapala sa akin. Di naman ako mayaman. Wala akong may babayad sa'yo. Bakit? Sino ba nagsabing magpapabayad ako? Ang kulit mo talaga, no? Pambihira ka. Bumabalik ako dito kasi gusto kong gumaling ka. Napangiti ng lihim si Damian. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting napansin ni Damian ang hindi maipaliwanag na saya sa tuwing naririnig niyang bumubukas ang kanyang kubo at naririnig niya ang mainhin na yapak ng dalaga. Pakiramdam niya ay mas gumagaan ang kanyang sakit sa bawat ngiti at pag-aalaga sa kanya ng dalaga. Hanggang sa tuluyan nang gumaan ang kanyang pakiramdam. Naupo siya sa gilid ng kanyang papag at tinanggap ang ibinibigay na lugaw mula kay Criselda. Tumingin siya kay Criselda habang inahalo niya ang mainit na lugaw sa kanyang hawak na mangkok. Criselda, salamat ah. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako ngayon. Tumingin sa kanya ang dalaga at ngumiti nang may bahagyang lambing sa mga mata. Damian, hindi mo kailangan magpasalamat. Basta alagaan mong sarili mo mula ngayon, ha? Unti-unti, ang dating pagdududa ni Damian kay Criselda ay napalitan ng paghanga. Hanga siya sa nakita niya kung papaano niya ito inako ang responsibilidad para alagaan siya kahit hindi naman ito obligasyon. Hindi niya napansin ngunit nahulog na ang loob niya kay Criselda. Habang tinititigan niya ang magandang mukha nito, ay naramdaman niya ang kakaibang tibok ng kanyang puso. Napayuko siya at nag-isip. Bakit ganito? Anong meron sa iyo, Criselda? At mula sa araw na iyon, alam ni Damian na may nararamdaman na siyang espesyal para sa dalaga. Hindi niya magawang baliwalain ang presensya nito. Kahit anong gawin niya, palaging nasa isipan niya ang mga ngiti ng dalaga. Ang kakaibang sigla na dala nito sa araw-araw niyang buhay at ang matyaga nitong pag-aalaga sa kanya kahit wala naman itong obligasyon. Si Criselda, sa kabila ng kanyang kakulitan, ay naging mas maalaga at malambing.
Hindi siya tumitigil sa pagdalaw kay Damian sa sementeryo. Nagdadala pa ito ng pagkain o kaya'y maiinom. Lalo na kapag alam niyang maghapon itong nasa ilalim ng araw. Damian, kumain ka muna oh. Alam mo, baka masyado kang seryoso sa trabaho. Makalimutan mong alagaan ang sarili mo. Napatingin siya sa dalaga at noon ay may hawak na tinapay at juice. Ano na naman yan? Sino ba nag-uutos sa'yo na dalan ako palagi na makakain? Huy, wala ah. Kusang loob ko ito ano. Bakit? Bawal ba? May magagalit ba? Hindi makasagot si Damian. Sa kabila ng kanyang supladong personalidad, ramdam niya ang tunay na malasakit ni Criselda. Sa paglipas ng mga buwan, mas naging malapit sila sa isa't isa. Isang araw habang nagpapahinga sila sa puno ng mangga, biglang tinanong ni Damian ang dalaga. Hindi ka ba natatakot na tumambay sa sementeryo? Hindi. Bakit naman ako matatakot kasama naman kita? Para kang guardian angel. Masungit nga lang. Guardian angel pala ah. Kung ganon, ikaw naman ang demonyo sa buhay ko. E di bagay tayo. Guardian angel at demonyo. Perfect match. Pareho silang natawa. At yun ang unang pagkakataon na parehong naging bukas ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Isang hapon, matapos ang isang mahabang araw ng trabaho, napagpasyahan ni Damian na kausapin itong si Criselda ng seryoso. Pinili niya ang isang tahimik na lugar sa sementeryo kung saan madalas silang mag-usap. Criselda, alam mo, hindi ko alam kung paano ko sasabihin to eh. Pero salamat ah. Salamat. Sa ano? Sa lahat. Sa pagiging makulit, sa pag-aalaga sa akin kahit hindi ko hinihingi, sa pagpapasaya sa akin. Sa lahat. Damian, ang drama mo naman. Pero, welcome. Criselda, gusto kita eh. Napahinto si Criselda sa narinig. Bagamat sanay siyang asarin si Damian, hindi niya inakalang maririnig niya ito mula sa binata. Namula ang kanyang muka. Damian, seryoso ka ba? Seryoso? Mahal kita, Criselda. Hindi na nakapagsalita si Criselda. Sa halip, isang maigpit na yakap ang naging sagot niya. Kasabay ng isang napakatamis ng ngiti. Makaraan ng ilang buwan ay nagpakasal ang dalawa. Bagamat marami ang naging tutol lalo na ang mga kapamilya ng dalaga, ay hindi napigilan ng kanilang pagmamahalan. Ipinaglaban siya ni Criselda sa kabila ng pagkakaiba nilang dalawa na itinuring ng lahat ay isang langit at isang lupa. Marami ang nainggit kay Damian, lalo na ang kalalakihan sa baryo dahil nabingwit ni Damian ang isa sa pinakamagandang dilag sa kanilang baryo. Hindi sila makapaniwala. May nakakapagsabi pa nga na baka ginayuman ni Damian ng dalaga kaya niya ito napaibig. Habang nagsasama sila bilang mag-asawa, lahat ng katangian ni Criselda ay tanggap niya maliban sa isa. May mga pagkakataong bumabaw ang hininga ng asawa. Pero hindi naman yon malaking bagay sa kanya. Hindi na lang niya yon pinapansin lalo na at napakabait ni Criselda. Tinanggap siya sa kabila ng mga kapintasan niya. Tinanggap siya ng huli maski ang pagtira sa sementeryo ay wala siyang reklamo. Mahal, iniisip ko, baka mas mabuti kung lumipat tayo sa mas maayos na lugar. Gusto ko kahit pa paano magkaroon ka ng disenteng bahay. Tsaka iniisip ko rin ang magiging anak natin. Gusto ko lumaki sila ng normal. Hindi tulad ko na naging ilag sa tao. Bakit naman? Para sa akin ayos na dito. Tahimik, malayo sa gulo. Mas gusto ko yung ganitong lugar kaysa sa mataong looban. Pero wala tayong kapitbahay dito. Kung may mangyari, paano tayo hihingi ng tulong? Sa looban, mas madali ang buhay.
maraming kabuhayan, at may mga tao na makakasama natin. Hindi ko naman hinahanap ang maraming tao, Damian. Dito sa sementeryo, pakiramdam ko mas payapa ako dito. Ayoko nang maingay eh. Ayoko nang magulo. Gusto ko lang naman siguraduhin na magiging maganda ang buhay natin, lalo na para sa mga magiging anak natin. Ayoko maranasan nila mga pinagdaanan ko. Yung laging nag-iisa at pinagtatawanan. Damian, wala sa lugar ang kasiyahan. Nasa tao yun. Ang mahalaga, magkasama tayo. Masaya tayo, kahit saan pa tayo nakatira. Sige na nga. Basta ang mahalaga masaya ka ha. Pero pangako mo, kapag talagang kailangan, lilipat tayo. Basta sabihin mo lang sa akin. Pangako. Pero sa ngayon, dito muna tayo Salamat, Damian. Para sa'yo, gagawin ko ang lahat, mahal. Dahil mag-asawa na, natutong mangarap si Damian para kay Criselda. Kaya naman, yung matagal nang nakasarado na isang kubo niya ay kanyang binuksan. Tumambad sa kanya ang iba't ibang kabaong na halos na luma na ng panahon. Habang pinagmamasdan niya yon, ay naisip niyang buhayin ang dating negosyo ng kanyang mga magulang. Gumagawa ng kabaong ang kanyang mga magulang at bukod sa paggawa ng kabaon, nagsiserbisyo din sila noon sa mga namatayan. Inaayos ang bangkay, nag-uorganisa ng lamay at sila na din ang nag-aayos at naghukay ng libingan sa sementeryo. At dahil nakabili na rin ng lupa doon, ay sila na rin ang nagsilbing bantay. Dahil dito, maging ang mga siga at tambay sa kanilang lugar ay nangingilag sa kanila. Sa inosenteng isip noon ni Damian, minsan nasasabi niya sa kanyang mga magulang na sana marami ang namamatay para malaki ang kanilang kita. Imbis na magalit ang kanyang mga magulang, pinagtatawanan lang nila ito at pinasisigundahan pa na sana nga ay magkatotoo para mas marami pa silang pagkain. Bagay na hindi maunawaan noon ni Damian. Ang biruang yon ay naging totoo. Nagkaroon ng malawakang pagkakasakit sa baryo. Isang misteryosong sakit ang kumalat na hindi magamot ng sikat na albularyo sa kanilang lugar noon. Marami rin ang hindi nakumuha ng kanilang serbisyo noon dahil mabilisan rin ang kinakailangang paglilibing. Babalutin na lamang nila ang bangkay ng banig at ililibing na sa ilalim ng lupa upang di makahawa ng mas maraming tao. Naiwang mag-isa si Damian. Dahil bata pa, hindi niya napamahalaan ng mabuti ang negosyo ng kanyang mga magulang. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang maliit na lote na nasa sementeryo. Doon siya nanirahan hanggang sa siya ay magbinata. Nang kaya na niya ang pagbabanat ng buto, pumasok siya bilang isang sepulturero. Tagahukay ng mga libingan sa sementeryo. Siya na rin ang bantay. Ginugugol ang lahat ng oras sa piling ng mga puntod at mga patay. Panibagong yugtunan ng buhay ni Damian kasama si Criselda. Namuhay sila ng tahimik at masaya sa sementeryo. Ngunit ang sayang yon ay nabahira ng isang problema. Matapos ang halos 3 buwan ng pagsasama, may mga nangyaring hindi maganda. At ang insidenteng ito ang tuluyang nagpabago sa payapa nilang mundo. Isang umaga, nagising na lang ang lalaki sa malalakas na katok sa pinto ng kanyang kubo. Agad niyang binuksan ang pinto at bumungad sa kanya ang isang grupo ng tao kabilang ng hepe ng pulisya at ilang miyembro ng pamilya ni Mayor at naroon din si Tata Cielo na halata sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Ay nakapag-report sa amin na may problema sa libingan ni Mayor Enrique. Kailangan makita mo ito ngayon din. Po? Problema? Bakit naman magkakaproblema sa puntod? Sasama ako, tara tingnan natin. Agad na sumama ang mag-asawa. Pagdating nila sa puntod ng mayor ay agad nilang napansin ang isang malaking hukay sa lupa. Hindi makapaniwala si Damian sa kanyang nakita.
wasak ang marmol na libingan at ang atool ay nakabukas. Wala na ang bangkay ni Mayor. Hindi. Paano nangyari? Bakit ganito? Yan nga ay tatanong namin sa iyo, Damian. Ano nangyari dito? Hindi ko alam. Wala ka man lang narinig. Wala kang nakita na kahina-hinala sa lugar na ito. Dito ka na nakatira sa sementeryo, hindi ba? Wala kang narinig na nagukay man lang, lalo na sa gabi. Napailing ang lalaki. Maski anong gawin niyang isip ay wala siyang maalala na may napansin siyang kakaiba sa nagdaang gabi. Basta ang alam niya ay nakakatulog siya ng maaga katabi ang kanyang asawa. Laking pagtataka din niya dahil hindi naman siya tulog mantika. Dati, konting kaluskus lang ay nagigising na siya. Imposible to. Imposible! Nagkatinginan ng lahat. Ang pamilya ni Mayor ay halatang gulat at nagtataka. Habang ang iba ay tila takot na takot sa ideya ng pagkawala ng bangkay. Agad na nag-imbestiga ang mga pulis. Sinuri nila ang paligid ngunit wala silang natagpo ang bakas ng tao o anumang ebidensya kung sino ang maaaring gumawa nito. Mabilis na kumalat sa buong bayan ang balita tungkol sa pagkawala ng bangkay ni Mayor. Nagsimula ang sari-saring haka-haka. May nagsabing maaaring ninakaw ito ng mga kawatan upang pagnakawan ng alas na kasama nitong inilibing. Ang iba naman ay naniniwala sa mas mahiwagang dahilan. May ilang naniniwala na bumangon daw si Mayor mula sa hukay. Dala ng sumpa o dahil hindi siya matahimik sa kabilang buhay. Wala ka ba talagang maisip na dahilan kung bakit nawala yung bangkay ni Mayor? Malaking problema to, Damian. Sandali. Yung lalaki. Anong lalaki? Sino? Natatandaan mo ba yung taong nakaitim noon na nakamasid habang inililibing si Mayor? Oo. Siya ba yung pinaghihinalaan mo? Nakita ko yung mukha niya pero hindi ko siya kilala eh. Bakit may nangyari ba? Nung matapos kong ilibing si Mayor, nakita ko pa rin siya parang nagmamanman, kaya hinabol ko. Naabutan ko siya sa may lumang museleo. Nagbanta siya sa akin na wala raw karapatan si Mayor na magpahinga ng tahimik. Tata Selo, baka may kinalaman siya dito. Maaari, pero paano natin mapapatunayan yan? May impluwensyang tao si Mayor. Baka manganib ang buhay mo. Wala naman akong kasalanan eh. Kung sino man ang kumuha ng bangkay, sana isauli na niya. Malaking gulo talaga itong ginawa niya. Sa paglipas ng mga araw, ang usapin ay mas lalong umingay dahil sa mga naglalabasang iba't ibang bersyon ng mga dagdag na kwento. May mga tao na nagsabing may mga nakikita raw silang may anino silang nakikita malapit sa libingan tuwing gabi. May ilang nagpapatotoo na nakakarinig pa sila ng mabibigat na yabag sa sementeryo maski wala naman silang nakikitang tao na gumagala doon. Sa kabila ng mga tsismis ay nanatili si Damian sa kanyang trabaho. Hindi na siya nagtataka sa mabilis na pagbabago ng kwento dahil sanay na siya sa mga tao sa kanilang lugar. Ayos ka lang ba? Ang lalim naman ng iniisip mo. Hindi lang ako makapaniwala na sa tagal kong sepulturero sa sementeryong to, ngayon lang Criselda nagkaroon ng ganitong klase ng problema. Paano nangyari yun? At talagang katawan pa ni Mayor yung pinuntirya niya? Hayop siya kung sino man siya. Huwag mo nang isipin yan. Trabaho na ng mga pulis na alamin ang katotohanan sa likod ng pagnanakaw. Ipaubaya mo na sa kanila yan. Oh, heto. Magkapi ka muna para ma-relax ka. Sana hindi na maulit to. Sana makita na si Mayor. Makalipas ang ilang linggo, matapos ang misteryosong pagkawala ng bangkay ni Mayor Enrique, isang mas nakakatakot na insidente ang yumanig sa kanilang baryo. Habang naglalakad ang mag-asawang bitbit ang ilang piling ng saging na dadalhin sana sa mga magulang ni Criselda, nakasalubong nila ang mga nagkakagulong tao na papunta sa iisang direksyon. Papunta sila sa ilog.
Ano kaya nangyayari? Hindi ko alam. Kita mo magkasama tayo, bakit akong tatanungin mo? O ayan si Tata Selo parating. Halika, tanungin natin kung anong meron. Tata, ano po bang nangyayari? Ay dako, may nakita daw na bangkay ng tao sa may ilog. Tara, puntahan natin para makita kung sino. Tumakbo na rin silang tatlo papunta sa ilog. Naabutan nilang inaahon sa putik ang bangkay ng isang lalaki, si Mang Ernesto, isang kilalang mangingisda sa kanilang lugar. Oh, ano nangyari dyan? Mukhang pinatay, Tata Selo. Ang daming sugat sa katawan, oh. Mukhang kagabi pa to tinira. Lumapit si Damian sa bangkay at kitang-kita niya ang mga malalalim na hiwa sa braso at dibdib ni Mang Ernesto, na tila gawa ng matalas na bagay. Ang mukha nito ay puno ng pasa at ang mga kamay ay puno ng putik. Nawaring nagpumiglas pa ito bago tuluyang malagutan ng hininga. Dumating ang mga pulis at sinimula ng kanilang investigasyon. Nalaman nilang wala ang wallet ni Mang Ernesto at hinihinala ng marami na napagtripan nito ng mga magdanakaw. Ngunit may ilang detalye ang tila hindi tumutugma. Ang mga sugat sa katawan nito ay masyadong marahas at hindi karaniwang gawa ng tao. Bukod dito, may mga bakas ng paa sa paligid na tila masyadong malaki para sa karaniwang tao. Nagpalitan ng kwento ang mga kababaryo ni Damian habang ang labi ni Mang Ernesto ay inilipat sa bahay nito para iburol. May mga nagsabi na baka ito ay gawa ng mga tulisan. Samantalang ang iba ay naniniwala na ito'y may kinalaman sa pagkawala ng bangkay ni Mayor. May haka-hakang may kinalaman ito, lalo't siya ang isa sa mga tumulong maglibing kay Mayor Enrique. Nakakatakot na ang mga pangyayari dito sa baryo natin. Kaya nga po Anong dahilan bakit sila gumawa ng ganitong klaseng gulo? Ang bangkay, parang hindi gawa ng tao. Tama ka. Yung mga sugat, parang hindi gawa ng tao. Sabi nila, mga tulisan. Pero sa itsura ng mga sugat, parang hayop ang gumawa. Hayop? Anong klaseng hayop naman ang gagawa nito? Sa dami ng sugat at sa lalim. Di kaya aswang ang may gawa doon. Baka nga, Tata Selo. May narinig akong kwento tungkol sa mga nilalang na bumabangon mula sa libingan. Parang konektado ito sa pagkawala ng bangkay ni Mayor Iniisip mo bang si Mayor ang pumatay sa kanya? Na isang aswang na amalanhig si Mayor? Imposible yata yan. Kung hindi si Mayor, baka yung suspek sa pagkawala niya, yung may gawa nito. Hindi natin alam. Kailangan nating alamin ang punot dulo ng mga insidenteng ito. Wag na lang muna kayong mag-ingay. At baka marinig ng ibang tao ang pinag-uusapan natin, baka lalong mas gumulo. Paano kung ang nangyari kay Mang Ernesto ay simula pa lang? Wag naman sana, Damian. Wag naman sana. Paano kung totoo nga ito? Anong dapat natin gawin? Wala pa sa ngayon. Pero kailangan nating malaman ang tunay na dahilan sa pagkawala ng bangkay ni Mayor. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Damian, Criselda at ang ilan sa mga kababaryo sa paghahanap ng mga sagot. Sinimulan nilang suriin ang mga pangyayari bago at matapos mawala ang bangkay ni Mayor. Ngunit tila lalo namang lumala ang kakaibang insidente sa kanilang baryo. Nang ilibing si Mang Ernesto, halos buong baryo ay nagtipon sa sementeryo at sinaksihan ng paglilibing upang makiisa sa pagbibigay ng huling respeto sa yumaong kabarangay. Tahimik ang seremonya, maliban sa mga hikbi ng pamilya ni Mang Ernesto at ang mumunting bulong ng mga taong nagtataka pa rin sa kalunos-lunos na sinapit nito. Habang ibinababa ang kabaong sa hukay, napansin ni Damian ang kakaibang lamig ng hangin. Napatigil siya at nagmasid sa paligid. Ngunit tila siya lamang ang nakaramdam nito.
Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig niya ang dasal ng pari na nagtatapos sa pagbabasbas kay Mang Ernesto. Nang matapos ang libing, unti-unti nang nag-alisa ng mga tao. Kinaumagahan, muling bumalik si Damian sa sementeryo upang linisin ang paligid. Tulad ng kanyang nakasanayan. Ngunit nang dumaan siya sa libingan ni Mang Ernesto, nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang natuklasan. Bukas na ang libingan nito at wala na ang kabaong. Ang lupa ay tila hinukay mula sa loob at ang mga gilid ng hukay ay basa at nakakalat. Putik, ano na naman to? Bakit nawala na naman yung bangkay dito? Agad niyang tinawag si Tata Selo na nagmamadaling pumunta sa lugar. Ano ba nangyari dito, Damian? Bakit bukas na naman ang libigan? At ang kabaong, sira-sira. Saka yung bangkay. Nasaan yung bangkay? Halatang kinilabutan si Tata Selo habang tinititigan ng hukay. Sa kabila ng kanyang edad at karanasan, hindi niya maitago ang takot sa kakaibang insidenteng ito. Tata Selo, hindi to gawa ng tao. Tingnan niyo yung mga bakas para mga kuko ng hayop ang nagkalat sa lupa. Pasama na ito ng pasama. Hindi pwede ito, Damian. Hindi pwede ito. Habang patuloy silang nag-uusap, unti-unting nagtipo ng mga tao sa sementeryo matapos mabalitaan ang nangyari. May nakapansin din na may katawan ng saging na nakakalat sa tabi ng hinukay na libingan. Sinong gumagawa nito at bakit? Kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa nangyari sa bangkay ni Mang Ernesto. Ang mga haka-haka ay mas lalong lumaganap. At isa sa mga pinag-uusapan ay ang posibilidad na may balbal na sa kanilang lugar. Isang uri ng aswang na kilalang kumakain ng mga bangkay. Ang nilalang na ito ay pinaniniwalaan na kumakain ng karne ng patay at umaatake sa mga lamay o di naman kaya ay sa mga puntod. Pinapalitan nila ng katawan ng saging at nagmimistulang tunay na katawan ng patay sa mga mata ng tao. Isang klase ng halimaw na may malakas na pangamoy kaya maski saan nakalagak ang katawan ng tao ay nalalanghap nila ito. Tila pabango sa kanilang amoy ang bangkay. Ginagamit nila ang mahaba at matatalas na kuko para sa pagtanggal ng mga damit ng patay at ganun din sa paghiwa at pagkain nito ng karne ng kanyang biktima. Ang ngipin nito ay matatalas din at kayang-kaya nitong pumunit ng laman ng walang kahirap-hirap. Ang balita ay naghatid ng takot sa lahat, lalo na't ang pangyayari ay kasunod lamang ng pagkawala ng bangkay ni Mayor Enrique. Sa umpukan ng mga tao sa tindahan ni Aling Rosa, ang usapan ay umiikot sa balita. Nagkataon pa na bumili ng bigas si Criselda. Narinig niyo ba yung usapan na posibleng may aswang na balbal dito sa baryo? Nako, kailangan nating mag-ingat. Hindi basta-basta ang aswang na ganyan. Masyadong delikado. Kaya nga po, Aling Rosa, nakakatakot na talaga itong nangyayari. Delikado sa mga lamayan. Kailangan na mabantay mabuti ang mga burol. Baka mamaya, di na lang sa sementeryo sumalakay ang balbal. Baka pati sa mga lamay na at pag-interesan pa ang mga patay. Oo nga. Sabi nga ni Tata Selo, may mga kakaibang bakas daw malapit sa hukay. Hindi daw normal yon. Saka may mga bakas din ng pangil o kuko sa lupa. Nakakatakot. Criselda, kayo ba ni Damian masarap palagi ang tulog? Abay, mula nang naging asawa ka ni Damian nagsimula ng mga insidenteng ito Masyado naman yatang pinapagod ang sepulturero kaya natutulog at di na nagbabantay. Kayo naman Aling Rosa, para naman nung sinasabi nyo na wala nang karapatang matulog ang asawa ko at gusto niyang bantayan ng 24 oras ang sementeryo. Aba, may sinabi ba akong ganon? Wala naman Ang gusto lang naman sana naming tanungin,
Bakit wala ba kayong naririnig man lang na kakaibang ingay sa paligid lalo na sa gabi? Malapit lang sa bahay niyo ang libingan ni Ernesto ah. Imposible na din niyo narinig. Wala po kaming narinig eh. Wala. Aba di ba ang tahimik sa lugar ninyo? Kahit kaluskos lang ng dahon rinig na rinig. Sigurado ka ba, Criselda? O baka naman ayaw mo lang sabihin? Ano naman ho ang gusto niyong ipaiwatig, Aling Rosa? Sa tingin niyo ba, may itinatago kami ni Damian? Hindi ko naman sinasabi yon. Huwag kang magalit, Criselda. Gusto ko lang malaman kung talagang wala kayong napapansin. Para rin naman sa kaligtasan nating lahat ito, di ba? Aba, kung may aswang nga sa baryo natin baka mamaya tayo nang sunod nilang pagdiskitahan. Kung aswang nga ang dahilan, ano naman ang magagawa namin ni Damian? Hindi naman kami mga albularyo o antingero. At sa totoo lang, kung may mangyari man sa gabi, baka mas mainam na magbantay tayong lahat. Hindi yung kami mag-asawang tinitingnan ninyo. Aba, huwag ka namang mainit ang ulo. Sinasabi ko lang naman, kung ako sa inyo, mag-ingat kayo. Hindi natin alam kung sino o ano ang gumagawa ng kaguluhan na yan. Pasensya na ho, Aling Rosa. Pero sa totoo lang, hindi ko naman kailangan magpaliwanag sa inyo Kung wala na kayong ibang pag-uusapan, mauna na ako. Aba kung ganon, sige na nga. Basta tandaan mo, Criselda, kapag may nangyari ulit, kayo ni Damian ang dapat tatanungin kasi di ba responsibilidad ng asawa mo na bantayan ng sementeryo dahil trabaho niya yon. Di lumabas rin ang pinupunto ninyo. Naghahanap na kayo ng masisisi sa mga nagkakandawalang bangkay dito sa baryo. Lumayo na si Criselda at diretsong naglakad palayo sa grupo. Abat suplada, wala naman ako sinabing hindi maganda. Bastos na babae. Dahil sa mga kwento, nagbago ang tradisyon sa baryo. Kapag may lamay, naging mas maingat ang mga tao. Ang mga kalalakihan ay armado ng bolo at mga kawayan na matutulis. Habang ang mga kababaihan ay nagdadala ng bawang at asin bilang proteksyon. Nagsimula na ring maglagay ng mga tambak ng asin sa paligid ng kabaong upang umano'y hindi makalapit ang balbal. Ang iba naman ay nagsasabit ng mga buntot pagi sa bubong ng bahay kung saan ginaganap ang lamay. Hanggang sa nakumpirma nila ang pagsalakay ng balbal sa mismong burol sa isang lamayan. Sa kabila ng mga inilalagay na pangontra ay di nila napigilan ng balbal na biktimahin ng isang patay na matanda na namatay dahil sa katandaan. Isa ito sa di malilimutang lamay. Nagkaroon ng sunog sa mismong pinagburulan ng bangkay. Dahil naging abala ang mga tao sa pag-apula ng apoy, ay nakalimutan nila na bantayan ng bangkay na matanda. Nang tuluyan ng maapula na ang sunog, ay sakalang nila muling naalala ang bangkay. Nagmadali silang lumapit upang silipin ang kalagayan nito. Pagbukas ng kabaong, napansin nilang may kakaiba sa itsura ng bangkay. Ang dating maputlang muka ay nangingitim na, at ang damit na suot nito ay sira-sira na parang nasunog. Sa unang tingin, inakala nilang epekto ito ng usok at init mula sa sunog na naganap. Subalit, may mga bagay na tila hindi tugma. Parang masyadong mabilis ang pagkasira ng katawan nito. Dahil sa pag-aalala at kaba, ipinasya nilang tawagin si Kaising, ang kaisa-isang albularya sa baryo. Pagdating niya, agad niyang sinuri ang bangkay. Binuksan niya ang kanyang lumang bag, kumuha ng mga gamit sa orasyon, at nagsimula sa kanyang ritual. Nagsindi siya ng kandila at maingat na nagbuhos ng langis sa kabaon habang bumibikas ng panalangin. Sa gitna ng kanyang orasyon, biglang tumigil si Kaising. Nakatitig siya sa kabaong at isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip ng kabaong at sa kanya ipinakita sa lahat ang nakita niya. Ang katawan ng bangkay ay wala na.
Ang ulo na lamang na matanda ang natira, at ang dati nitong katawan ay napalitan ng katawan ng saging. Isang malinaw na tanda ng pananalasa ng balbal. Nagsigawan ng mga tao, at ang ilan ay nagtakbuhan palabas ng bahay dahil sa takot. Pagkatapos ng insidenteng yon, ay naging sunod-sunod na rin ang pagkasira at pagkawala ng mga bangkay sa sementeryo, lalo na yung mga bagong libing pa lamang. Nabalot ng takot ang buong baryo. Palagi nakakasalisi ang balbal. Walang magawa ang mga namatayan kundi ang iyakan na lamang muli ang kanilang mga kaanak na namayapa na. Pakiramdam nila ay para silang namatayan ulit. Hustisya ang kanilang isinisigaw at nais nilang mahuli ang nilalang na lumalapastangan sa mga bangkay. Grabe na talaga yung nangyayari dito sa atin. Buwisit na balbal yun. Dahil sa kanya, palagi ako napapagalitan sa trabaho eh. Ginagawa ko naman ang lahat. Halos hindi na nga ako matulog sa pagbabantay sa mga patay, pero bakit ganun? Griselda, maski ako nasasalisyan ng walang yang yun eh. Tahimik lang si Griselda at tila di naririnig ang sinasabi ng kanyang asawa. Parang may malalim itong iniisip. Huy, ayos ka lang ba? Pambihira. Kanina pa ako salita ng salita dito. Napakatahimik mo. Ano ba nangyayari? Ano bang sabi mo? Hindi ko masyadong narinig eh. Bakit ba parang wala ka sa sarili mo? May sakit ka ba? Wala naman. Okay lang ako. Sige, dun muna ako sa kwarto. Medyo inaantok na ako eh. Ha? O, edi sige. Pagpasok ni Griselda sa loob ng kanilang silid, ay dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Hindi niya magawang itago ang kakaibang lungkot na nararamdaman. Umupo siya sa gilid ng kanilang kama at napabuntong hininga, at tumitig sa kahoy na dingding. Sa labas ng kwarto, napansin ni Damian ang kakaibang kilos na kanyang asawa. Ano nangyayari doon? Tumayo si Damian at dahan-dahang lumapit sa may pinto ng silid. Mula sa maliit na siwang ng pinto, sinilip niya ang loob. Doon niya nakita ang asawa na nakayuko at nakatitig lamang sa kanyang mga kamay na tila nanginginig. Hindi nakatiis ang lalaki. Griselda, ayos ka lang ba talaga? Ha? Oo naman. Huwag kang mag-alala. Gusto ko lang magpahinga. Hindi kumbinsido ang lalaki dahil nahimigan niya na pilit ang tono ng boses ng kanyang asawa. Kabisado niya kasi ito. Alam niyang may hindi sinasabi sa kanya si Griselda, pero hindi na lang niya ito pinansin. Tumango na lang siya at saka umalis. Hinayaan niya makapagpahinga ang may bahay. Habang nasa loob, pagkaalis ng kanyang asawang si Damian, ay doon tuluyang pumatak ang luha ng ginang. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga kaganapan sa baryo, ang sunod-sunod na insidente ng pagkawala ng mga bangkay, ang laganap na takot sa balbal, at ang pagkakaugnay nito sa kanilang pamilya, lalo na sa kanyang asawa. Sa isang iglap, naalala niya ang gabing siya'y nagising dahil sa mga kakaibang tunog mula sa labas ng kanilang bahay. Hindi niya maialisang nakitang anino na gumagalaw sa sementeryo. May nalalaman si Griselda, ngunit natatakot siyang sabihin ito kay Damian. May mga gabing tila nararamdaman niyang may ibang presensya sa paligid. Isang bagay na nagmamasid at tila nagbabantay sa kanila. Hindi niya matiyak kung ano ito. Ngunit sigurado siyang may kinalaman ito sa nangyayaring kaguluhan. Paano ko ba sasabihin to sa asawa ko? Habang nakaiga si Griselda, narinig niyang may kumatok ng malakas sa kanilang pintuan. Si Damian ang nagbukas ng pinto. Nakita niya si Tata Selo na pawis at tila kinakabahan. Damian, Griselda, may masamang balita ako. Ano ho yun, Tata Selo? Bakit parang namumutla ka? Nasaan si Griselda? Bakit po? Ang kapatid mo,
Si Armando, wala na! Natigilan si Damian at agad na bumaling sa kanyang asawa. Si Criselda naman na nasa likuran ni Damian ay napaawang ang bibig. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Ano pong ibig niyo sabihin? Patay na si Armando? Paano nangyari yun? Tumango si Tata Selo, halatang nahihirapan ding ibalita ang nangyari. Ang sabi, binangungot. Hindi. Ang kapatid ko. Pagkatapos ng iyak ni Criselda, sinubukan siyang aluin ni Damian. Nag-aalala ito sa kalagayan ng kanyang asawa. Halika, umuwi muna tayo sa inyo. Kailangan natin makita si Armando. Umiling si Criselda. Pinupunasan ng luha sa kanyang pisngi. Damian, hindi ko kaya. Ayoko makita si Armando ng ganon. Hindi ko matitiis na makita siya sa kabaong. Nagulat si Damian sa tugon ni Criselda. Alam niyang malapit ito sa kanyang kapatid at hindi inaasahang tumanggi ito. Griselda, sigurado ka ba? Ayaw mong makita ang kapatid mo? Baka magtaka ang pamilya mo kung bakit hindi ka darating. Sabihin mo na lang. Sabihin mo na hindi maganda ang pakiramdam ko. Ayoko talaga, Damian. Pasensya ka na pero hindi ko kaya. O sige, kung yan ang gusto mo, ako na lang ang pupunta. Pero kung sakaling magbago ang isip mo, sabihin mo lang ha. Tahimik na umalis si Damian kasama si Tata Selo. Iniwan si Criselda na mag-isa sa kanilang bahay. Halos isang linggo ding binurol si Armando sa kanilang bahay pero hindi nagpakita si Criselda. Sa huling gabi, pagkagaling sa lamayan, ay agad na hinanap ni Damian ng kanyang asawa ngunit wala ito sa kanilang bahay. Sigurado naman ng lalaking imposibleng nasa lamay ito dahil tsak na makakasalubong niya ito sana sa daan. Pumasok siya sa silid at doon na lamang nagantay. Maya-maya ay may narinig siyang mga kaluskos mula sa labas. Pinakinggan niya itong mabuti. Base sa kilos nito, nakilala ito ni Damian. Lumabas siya ng silid at kaagad na sinalubong ito. Saan ka galing? Diyan lang sa labas. Nakalimutan ko kasing isilong ang mga damit natin na nakasampay sa bakuran. Agad na napansin ng lalaki na may putik ang laylayan ng saya ni Criselda gayong batuhan naman ng kanilang bakuran. Nagkahinala si Damian na may ibang nangyayari sa kanyang asawa. Ilang gabi na rin siyang nagigising na wala ito sa kanyang tabi. Ngunit lagi itong may paliwanag. Hindi ka pa rin ba pupunta sa lamay ng kapatid mo? Huling gabi na niya ngayon Ayoko. Pwede bang dito na lang muna tayo ngayong gabi? Bukas na lang tayo pumunta sa libing. Hindi na napilit pa ni Damian ng kanyang asawa. Nang gabing yon, ay hindi magawang makatulog ni Damian sa labis na pag-iisip tungkol sa kakaibang gawin ni Criselda. Pinipigilan niya ang sarili na hindi mag-isip na maganda. Pero bigla na lang sumasagi sa isip niya na nagsimula ang mga di magagandang pangyayari sa sementeryo buhat ng naging asawa niya ito. Naisip niya rin nang misang nakakwentuhan niya ang mga matatanda sa lamay na may isang katangian daw ang aswang na balbal. Meron itong mabahong hininga. Ayaw niyang isipin pero doon papunta ang kanyang mga hinala. Kinabukasan ay maagang nagising si Damian. Naabutan niyang naghahanda ng kanilang almusalang asawa. Tahimik lang ito. Napatulala ang lalaki dahil bigla nitong naalala ang kakulitan nito. Hindi siya sanay na nakikitang ganoon si Criselda. Oras ng libing. Marami ang nakiramay at nakilibing kay Armando. Habang nasa sementeryo, ay palihim na pinagmasdan ni Damian ng kanyang asawa. Parang wala itong emosyon. Hindi man lang umiiyak o nagpapakita ng lungkot para sa yumaong kapatid. Dahil doon ay lalong naghinala si Damian. Ang mga tao ay nagbubulungan sa tabi niya. Kawawa naman kabata-bata pa, namatay na kaagad. Kaya nga po hindi mo talaga masasabi ang buhay kung kailan mababawi. Pero sana hindi nito danasin ang mga nangyayari sa mga
inililibing dito na kinakain ng balbal. Narinig ni Damian ang usapan at napatingin muli kay Criselda. Tahimik lang itong nakatingin sa malayo. Tila walang narinig. Nang matapos ang seremonya ng paglilibing, ay dahan-dahang ibinaba ang kabaong sa lupa. May mga nahulog na bulaklak at lupa sa hukay. Pagkatapos ng libing ay naiwan si Tata Selo at si Damian para tapusin ang pagsiselyado at pagsemento ng libingan. Siguro naman ngayon, bayaw mo na ang nakalibing dito pag-iigtingin mo na ang pagbabantay dito. Dati pa naman po ako nagbabantay dito pero naiisan lang ako ng balbal. Alam ko, malapit ko na siyang mahuli, Tata Selo. Sana nga. Sa bagay, tama ka. Mukhang pagod ka na nga sa pagbabantay sa mga ito. Halata sa mukha mo na hindi ka nakakatulog Kasi naman Tata Selo, ang hirap na ng sitwasyon dito. Halos hindi mo na malaman kung sino ang dapat pagkatiwalaan Kaya nga, iho. Tinapos na nila ang pagsisemento at siniguradong hindi ito masisira ng balbal. Isang plano ang kaagad niyang naisip. Criselda, alis muna ako Pupunta lang ako sa bayan para bumili ng mga kailangan. O sige, ano bang bibilin mo? May mga gamit na kailangan ko sa sementeryo Mukhang mauubusan na rin tayo ng kandila at posporo dito sa bahay. Ganun ba? Gusto mo ba akong isama? Hindi na. Ako na lang. Para makapagpahinga ka na rin dito. Mukhang pagod ka nitong mga araw na ito Sigurado ka? Mukhang marami ang bibilin mo, baka mahirapan ka. Hindi. Kaya ko na yon. Mas mabuti na rin tong makalabas-labas ako kahit saglit. Masyado na ako nakakulong sa sementeryo dito lang sa bahay O sige, kung yan ang gusto mo. Pero mag-iingat ka Huwag ka masyadong magpapagabi. Oo naman. Ikaw, sigurado kang ayos ka lang? Parang ang lalim-lalim ng iniisip mo palagi Wala ito. Pagod lang siguro. O sige, magpahinga ka na. Aalis na ako para maaga din ako makauwi. Hindi siya totoong pupunta sa bayan. Sa halip, magtatago siya malapit sa puntod ni Armando upang mabantayan kung may magaganap na kakaiba. May dala siyang itak bilang proteksyon. Pero pagsapit ng 10 oras ng gabi, bigla siyang inantok at hindi niya namalayan kung ano pa ang mga sumunod na nangyari. Bigla siyang naalimpungatan nang may marinig na mga kaluskos galing sa libingan ni Armando. Nung una, akala niya'y nananaginip pa siya. Ngunit nang magmulat ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang asawa, si Criselda. Nakaluhod ito sa harap ng puntod ni Armando. Mabilis sa pagtatabo ng lupa gamit ang sarili nitong kamay. Nanlaki ang mga mata ni Damian. Napako siya sa kanyang kinatatayuan. Nanginig sa kaba at pagkabigla. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Nagmamadali ang kilos ng babae at tila takot na may makahuli sa kanya. Dahil sa labis na pagkabigla ay natuod na lamang sa kanyang kinatatayuan ng lalaki. Kasabay ng takot ay agad na naisip ang posibilidad na totoo nga ang hinala niya sa asawa. Masakit sa kanya na isiping sariling kapatid nito ay hindi niya pinatawad. Nilapastangan nito ang bangkay, bangamat di niya nakikitang aktwal na kinain nito ang bangkay, ay wala naman siyang maisip na dahilan ng asawa kung bakit ito muling tinatabunan ng libingan gayong sira ng sementong inilagay nila ni Tata Selo. Habang pinapanood niya ang asawa, ay panayang tanong niya sa sarili kung kailan pa naging aswang si Criselda. Naisip niya bigla na baka hindi naman talaga siya mahal nito. Pinili lamang nitong makisama sa kanya dahil sa sementeryo siya nakatira. Sa paraang yon ay malapit ito sa mga posibleng pagkain niya. Naisip din niyang marahil dahil sa katakawan nito sa bangkay ay yun ang dahilan ng pagbaho ng kanyang hininga. Bumalik sa kanyang isipan ng mga kwento na matatanda tungkol sa aswang. Lalo na sa balbal. Sa sandaling yon, parang nagkakaroon ng malinaw na hugis sa mga haka-haka niya. Ang kakaibang kilos ni Criselda
ang pagtutugma nito sa mga pangyayari sa kanilang baryo. At ngayon, ang ginagawa nito sa puntod ng sariling kapatid. Tahimik niyang pinagmasdan si Criselda na patuloy na itinatambak ang lupa sa puntod ni Armando. Nang matapos ito, mabilis na umikot ang babae. Tila nagmamadaling umalis. Nang makaalis si Criselda, naglakas ng loob si Damian na lumapit sa puntod. Hinukay niya ng kaunti ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. May naramdaman siyang kakaiba habang ginagawa yon. Hindi na niya itinuloy ang kanyang balak na gawin. Umuwi na rin siya pagkatapos. Pagkarating niya sa bahay, nadat na niyang tahimik na nakaiga si Criselda sa kanilang silid, na parang walang nangyari. Ngunit sa kabila ng katahimikan nito, hindi na maalis sa isipan ni Damian ang nakita. Nagsimula ng masira ang tiwala niya sa kanyang asawa. Ngunit mas nasasaktan siya sa isiping ang balbal na kinatatakutan sa baryo ay si Criselda mismo. Mahal, kain na. Nagluto ka ng paborito mong sinigang. Alam kong pagod ka kagabi. Hindi na. Wala akong gana eh. Wala kang gana. Bakit? May sakit ka ba? Wala. Pagod lang siguro. Sigurado ka? Oo nga sabi. Bakit bang kulit mo? Gusto pa ulit-ulit? Teka, bakit galit ka? May nagawa ba akong mali sa'yo? Sabi ng wala eh. Tigilan mo na nga ako, Criselda. Nagugulan ako bakit ganyan ka magsalita sa akin ngayon. Ano ba talaga ang problema? Mag-usap tayo na maayos. Bakit ka galit sa akin? Galit? Hindi ako galit. Ayoko lang makipag-usap. Nilapitan ni Criselda at hahalikan sana ang asawa, pero bigla itong lumayo sa kanya. Damian, ano ba talaga ang problema? Hindi mo na nga ako tinitingnan. Parang pinagdidirihan mo ako. Tama na, Criselda. Ayoko lang pag-usapan to. Tumahimik si Criselda. Halatang nasaktan at hindi alam ang dahilan ng biglang pagbabago ng asawa. Si Damian naman ay napatingin sandali sa kanya. Ngunit agad ding umiwas at lumabas ng bahay. Hawak nito ang ulo at tila di kinakaya ang matinding emosyon na nararamdaman. Magmula ng araw na yon ay di na niya kinakausap pa ang asawa. Hindi na rin naman siya kinukulit ni Criselda. Tulad niya ay tila nagtampo rin ito at di na rin siya kinikibo. May ilang beses din niyang nakita na umiiyak ito ng palihim. Ngunit dahil sa galit siya sa asawa, ay hindi na niya nagawang tanungin kung ano ang dahilan ng kanyang pagluha. Nagbago ang lahat sa kanila. Hindi matanggap ni Damian na niloko lang siya at pinasakay ng babae. Si Criselda ang balbal na kinatatakutan sa baryo. Pero isang araw, hindi rin natiis ng lalaki ang kanyang asawa. Bakit di ka na lumalabas ng kwarto? Hindi ka na rin sumasabay kumain. Gusto ko lang magpahinga. Saka hindi pa ako gutom. Puro ganyan na lang ba idadahilan mo? Bakit? Parati ka bang busog? Anong kinakain mo? Hindi sumagot ang kanyang asawa. Doon lang niya napansin na parang malaki ang ipinayat ni Criselda. Malalim ang kanyang mga mata at parang madilaw. Mas labis din ang pamumutla ng kanyang balat. Isang araw ay nagpunta siya sa baryo at hinanap ang kanyang asawa. May nakapagturo sa kanya na madalas itong magpunta sa bahay ni Kaising. Anong ginagawa niya doon? Nagpapagamot ba siya? Biglang sumagi sa isip niya na baka ang pananahimik ng babae ng ilang araw ay dahilan sa nakukonsensya na ito sa kanyang mga ginagawa, kaya naisipang magpagamot kay Kaising. Sana nga ganun ang dahilan niya. Sana nagagamot at naaalis pa ang pagiging aswang. Umalis na siya at di nagpakita pa sa dalawa. Sa kanyang paglalakad ay nakasalubong niya si Nestor, ang anak ng dating trabahador ng kanyang ama. Si Nestor ay kilala bilang isang matinding tumador ng tuba. Inaya siya nitong uminom. At sa kauna-unahang pagkakataon napapayag si Damian na magpakalasing. Habang nagiinuman, nagkwentuhan sila ng kung ano-ano.
hanggang sa nauwi ang usapan sa mga kababalaghan na nangyayari sa kanilang baryo. Balbal na naman. Puro na lang balbal. Ay nako, balbal. Pare, puro na lang yan ang naging usap-usapan dito sa baryo tapos pati ikaw. Yan pa rin ang gusto mong pag-usapan natin. Sandali lang. Masamang banggitin ng 3 beses ang salitang yan. At bakit? Sinong may sabi? Nabanggit sa akin minsan ni Tata Selo. Sabi kasi, kapag ginawa mo yon, pupuntahan ka nito at kakainin ng yung bangkay. Nako pare, yung mga aswang-aswang na yan, puro kwentong barbero lang yan. Hindi ako naniniwala sa mga yan. Ewan ko sa'yo, pero ako naniniwala, lalo na't ang daming nangyayari sa baryo. At si Criselda, parang may hinala ako na may ginagawa siyang hindi maganda eh. Pakiramdam ko, siya yung aswang na kinatatakutan dito eh. Hoy, Damian, huwag mong pagbintangan si Criselda ha. Kilala ko siya pre. Alam ko ang pagkatao niya. Ha? Talaga? Anong alam mo sa kanya? Magkapit bahay kami, magkababata. Alam kong walang lahing aswang si Criselda. Isa pa pre, sa halip na pag-isipan mo siya na masama, mas mabuting alagaan mo siya. Mahal ka ng asawa mo, alam mo yan. Siguro nga. Pero hindi pa rin maalis sa isip ko yung maghinala eh. Paano kung tama ang hinala ko? Paano kung may tinatago talaga si Criselda? Ayoko lang ng magmukhang tanga sa uli. Damian, pre, lahat ng tao may tinatago. Pero hindi ibig sabihin nun, masama na agad. Ang malaga, nagtitiwala ka sa kanya. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, kilala ko si Criselda. Kung meron man siyang sikreto, sigurado akong hindi kanya sasaktan. Alam mo, mahirap paniwalaan yan eh. Kapag gabi-gabi akong dinadalo ng bangungot, hindi normal ang mga nangyayari sa baryo. At ang iniisip mo, may kinalaman si Criselda? Seryoso ka pa talaga dyan sa iniisip mo sa kanya? Bakit hindi mo subukan tanungin siya ng direkta? Baka may mga bagay lang na hindi niya sinasabi dahil natatakot siyang hindi mo maintindihan. Eh at kung hindi niya aminin, Eh di alam mo, pero huwag kang gumawa ng kwento sa isip mo. Ang pag-aasawa ay hindi laro, Damian. Mahal ka ni Criselda. At kung mahal mo rin siya, bigyan mo siya ng pagkakataong magpaliwanag. ang hirap pare. Pero siguro nga, kailangan kong subukan. Tama. Pero isang bagay pa, kung may duda ka sa sarili mong asawa, paano ka magiging handang harapin ang mas malaking problema? Dahil kung totoo ngang may balbal, hindi pagdududa ang makakatulong sa'yo. Kailangan mo ng tapang at malinaw na isipan. Salamat pre. Sige, kakausapin ko si Criselda. Pero sisiguraduhin ko rin kung ano ang totoo sa mga nangyayari. Damian, ang pagdududa ay lason sa relasyon. Balikan mo kung bakit mo siya minahal at alalahanin mo kung gaano kanya kamahal. Tumayo na si Nestor at naglakad palayo, paggewang-gewang sa kalsada. May sinabi pa ito sa kanya pero hindi na niya ito naintindihan pa dahil na rin sa labis na kalasingan. Pag-uwi nito sa kanilang bahay ay naabutan niyang nakaiga ang kanyang asawa. Nakapikit ang mga mata nito kaya hinayaan na lamang niya. Naupo siya sa tabi ni Criselda. Pinagmasdan niya ito. Maganda pa rin ang asawa niya maski bahagyang pumayat ang itsura niya. Mahal, mukhang napapabayaan na nga kita. Tama si Nestor. Hindi tama ang ginagawa ko sa iyo. Maling-mali na pagdudahan kita. Patawarin mo ko. Hinaplos niya ang pisngi ni Criselda pero natigilan siya nang maramdaman na malamig ito. Napatigil si Damian at agad na kinabahan. Hinawakan niya ang kamay ni Criselda ngunit ganun din. Malamig at walang buhay. Ha? Criselda? Mahal? Gumising ka naman oh. Criselda! Marahan niyang niyugyog ang balikat ng asawa. Mahal, ano to? Gising! Gumising ka! Hindi pwede yung ganito! Criselda!
Agad siyang yumuko upang makinig sa tibok ng puso ni Griselda. Ngunit wala siyang marinig. Napansin niya rin na maputla na ang mukha nito at wala ng bahid ng buhay. Griselda! Mahal! Huwag mo akong iwan! Pakiusap, Griselda! Niyakap niya ang asawa habang nagsisimula ng mangilid ang kanyang luha. Bakit? Bakit hindi ko napansin? Mahal, patawarin mo ako. Ako ang may kasalanan nito. Sa gitna ng kanyang paghihinigpis, napatigil siya at napatingin sa paligid ng kwarto. May nakita siyang isang sobre sa gilid ng kama ni Griselda. Nanginginig ang kanyang kamay habang kinukuha ito. Binuksan niya ang sobre at nakita ang isang sulat na isinulat ng kanyang asawa. Binasa ito ni Damian at habang nababasa niya ang kabuuan ng sulat, unti-unting naglandas ang luha sa kanyang mga pisngi. Damian, mahal ko. Matagal ko nang alam na may malubhangong sakit sa atay. Sinubukan kong itago sa iyo dahil ayokong mag-alala ka. Ayokong maging pabigat sa iyo, lalo na't alam kong marami kang iniisip. Alam kong darating ang araw na iiwanan kita. At mukhang ngayon ang araw na yon. May hiling lang sana ako, mahal. Kapag inilibing mo ko, pakiusap. Mag-utos ka sa mga kakilala natin na buhusan ng agwa bendita ang lupa kung saan ako ililibing. Alam kong mahirap paniwalaan pero subok ko na takot ang aswang na balbal sa agwa bendita. Hindi niya nagalaw ang bangkay ng kapatid ko nang ginawa ko ang bagay na yon. Kaya nakikiusap ako. Ayokong puntiryahin ng balbal ang aking katawan. Alagaan mo ang sarili mo. At sana, sa kabila ng lahat na nangyari sa atin, mapatawad mo ako sa mga pagkukulang ko. Mahal kita, Damian. Huwag mong kalimutang mahalin ang sarili mo. Saka nga pala, nag-aalala din ako sa iyo kasi baka kapag nawala ako, wala nang maglilinis ng mga kalat mo. Pakiusap, lagi kang magdasal. Griselda. Griselda. Hindi. Nagkamali ako. Patawarin mo ako, Griselda. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kinain ng kalungkutan at pagsisisi ang puso ni Damian nang tuluyang nawala na nga sa kanya ang pinakamamahal na asawa. Patuloy ang pagagulgol niya at paghingi ng tawad. Labis ang naging pagdadalamhati ni Damian. Isang pangako ang binitiwan niya sa harap ng bangkay ng asawa. Pangako, mahal ko. Hindi ko hahayaan na malapitan ka ng balbal. Hindi malalapastangan ng hayop na yon ng iyong katawan. Babantayan kita habang ako'y nabubuhay. Lumalalim na ang gabi pero siya ay abala pa rin sa pagkuha ng lumang kabaong sa kabilang kubo. Nang makakuha ay siya na rin ang naglinis at nag-ayos ng bangkay ni Griselda. Balak kasi niyang mailibing na kagad ang asawa kinabukasan. Hihingi na lang siya ng tulong kay Tata Selo at sa iba pang mga kalalakihan upang mapabilis ang gagawing paglilibing. Nang mailagay na sa kabaong ng kanyang asawa ay matyaga niyang binantayan ito. Tahimik ang gabi at siya lang ang tanging naroroon. Muli niyang pinagmasdan ng asawa. Napakaganda mo talaga, mahal. Para ka lang natutulog. Naupo siya sa tabi ng kabaong. Pero ilang sandali lang, hindi na niya napigilan ng kanyang sarili na makatulog dahil na rin sa epekto ng alak sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatulog pero paggising niya, nakita niyang nakabukas ang ataol ni Griselda. Ha? Hindi! Huwag naman sana, Diyos ko! Ganun na lang ang kanyang panlulumo nang makitang ulo na lamang ng asawa ang nasa kabaong
Nakain na ito ng aswang na balbal. Bakit? Bakit nangyari to? Natigilan ang lalaki nang makita ang kanyang mga palad at ang ilang piraso ng karne sa kanyang mga kamay. Agad din niyang napansin na meron siyang mahabang kuko na kayang-kayang pumunit ng laman. Ano to? Bakit ganito? Bigla rin niyang nalasahan sa kanyang bibig ang kakaibang lasa ng malansang karne at dugo. Napatras ang lalaki nang makita sa salamin na nakakabit sa kanilang dingding ang kanyang itsura. Tumambad sa kanyang paningin ang tunay na anyo ng aswang na balbal. Baluktot ang likod nito na parang kuba. Ang balat niya ay halos makitim na parang anyo ng naaagnas na bangkay. Meron siyang malalaking mga mata na mapula at nanlilisik. Ang kanyang bibig ay parang punong-puno ng mga patalim dahil sa talas at talim ng kanyang mga ngipin. Naamoy din niya bigla ang mabahong amoy ng aswang na parang nabubulok na patay. Si Damian ang totoong aswang na balbal. Hindi. Paano nangyari to? Ba't ako? Bakit ako? Paulit-ulit na tinanong ni Damian ang sarili kung paano naging siya ang aswang na kinatatakutan ng lahat at kanya namang kinamumuhian. Ang lahat ng mga alaala niya kapag nagpapalit ng kanyang katauhan ay nawawala at di na niya matandaan kung ano ang mga nangyayari at kung ano ang kanyang ginawa. Hindi matanggap ni Damian na si Criselda, ang kanyang asawa, ang magiging pinakahuling biktima niya. Si Criselda na laging naglilinis sa mga kalat niya tuwing siya'y lumalabas upang kumain ng bangkay. Lingid sa kaalaman ni Damian, palihim siyang sinusundan sa bawat pagpunta nito sa mga lamay. Habang sumasaganang mahika ng balbal, na nagpapatahimik at nagpapatulog sa mga tao sa lamay, ay lihim na inaayos ni Criselda ang lahat. Nililinis niya ang kalat. Maingat na inaayos ang taul at pinapalitan ng saging ang mga katawan ng mga biktima ni Damian. Ginagawa niya ito hindi lamang upang iligtas sa mga inosenteng tao, kundi upang bigyan si Damian ng pagkakataon na mamuhay ng malaya sa kabila ng kanyang madilim na kalikasan. Para kay Criselda, mahalaga si Damian. Kahit alam niyang mali ang ginagawa nito, sa kanyang sariling paraan, sinusuportahan niya ang asawa habang sinusubukang itama ang mga pagkakamali nito. Mahal, kung naririnig mo pa ako, sana, sa kabila ng lahat, mapatawad mo ko. Sana kahit papaano, mahal mo pa rin ako tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Kahit na hindi ko nasabi kung gaano kita kamahal nung nandito ka pa. Mahal na mahal kita. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa narating niya ang bahay ni Kaising. Hindi na ito nagulat sa nakitang anyo ni Damian. Matagal na nitong alam na si Damian ang aswang na balbal, ngunit dahil sa usapan nila ni Criselda, ay inilihim niya at pinagtakpan si Damian sa mga mata ng tao. Alam ni Ising at Criselda na biktima lamang ang lalaki sa sumpang dulot ng isang malupit na mangkukulam. Biglang naalala ni Damian ang nangyari sa pagitan nila ng taong nakaitim at ang sumpa nitong di patatahimikin si Mayor. Pero yung sumpang yon ay tila naipasa kay Damian. Naalala niya ang usok na pwedeng lumason sa katawan niya, ang hindi niya nalaman. Ang usok ayon kay Kaising ay maaring sinangkapan ng dugo ng aswang o iba pang mahiwagang sangkap kaya siya nagkaganon. Nang sumikat ang araw, kaagad na kumalat sa baryo ang tungkol kay Damian at sa kanyang tunay na katauhan. Galit na galit ang mga tao sa kanya. Sumugod ang mga ito sa bahay niya sa sementeryo, pero wala na silang naabutan doon, kundi ang bangkay ni Criselda. Dahil sa awa ni Tata Cielo sa mabait na babae,
ay siya na ang nag-asikaso sa bangkay nito upang mabigyan ng maayos na libing. Si Damian mula noon ay hindi na nila nakita pa. Wakas!